Hello po mga ka-subscriber, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito ngayon tayo sa ating YouTube channel po, Christopher Alon Vlog. Paki-subscribe po sa aking video at para po tayo ma-monetize, para updated po kayo sa susunod na mga video ko, mga ka-subscriber, para manotif kayo sa susunod na video ko makapanood kayo. Bago ang lahat, bago kayo po mga ka-subscriber, manood, mag-subscribe muna kayo para makaabot na tayo ng 1K subscriber. At marami pong salamat sa inyo po mga ka-subscriber sa mga viewers ko, mga ka-subscriber na nakaabot na tayo ng 929 subscriber. I hope po na makaabot na po tayo ng 1,000 subscriber mga ka-subscriber. Bago ang lahat po, ang natin ngayon about sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas na sobra na mga iskandal na nangyayari at nagtututuruan na po sila at gusto din nila na ituro yung dating former president sa anomalya ng flood control. At pinipilit talaga nila na ituro, sabi na nga yung mga diskaya na hindi involved ang mga Duterte sa flood control. Yung noon daw ang sabi niya is wala nang hingi katulad sa ngayon. Pilit pinapaamin na isang congressman na talagang sige na, idawit na. Pinipilit ni Diskaya na ang pangyayari daw noon is 2023, 24 and 25. 'Di ba? Gusto talaga nila i-divert lahat sa mga Duterte para sila ay makalusot sa mga anomalya na yan. Iyan kasing congressman hindi kasi yan nanalo sa distrito nila Appoint lang po yan dyan. Hindi naman po yan binoto ng taong bayan at binasahan pa ng Bible. May mga bersikulo, ginamit pa ang salita ng Diyos sa mga katarantaduhan po nila. Alam naman po natin yung mga pinagagawa nila noon pa sa dating vice presidente. At ganon pa rin ang gagawin nila. Lahat i-divert sa mga Duterte. At gagamitin pa ang salita ng Panginoon sa mga katarantaduhan nila. Huwag na kayo magmamaang-maangan pa po kasi alam na ng taong bayan. Huwag niyong hayaan na magalit na todo ang taong bayan sa inyo sa mga pinagagawa. Kasi po ngayon iba na noon at saka ngayon, kasi kung ganyan naman kayo, nasa ere pa kayo, sa napapanood kayo ng taong bayan, naka-live pa kayo,
Hindi talaga na maniniwala sa inyo yung taong bayan. Kahit ano pilit paaminin or gagawin po ninyo sa kasiraan ng mga Duterte. Doon po sa yung sa Davao, pinapakita yung flood control nila, ang linis-linis. Walang masabi po dito sa Luzon. Sa Davao ang linis po, pinapakita sa talagang nakita ko kasi yun sa vlog. Sunod sinasabi pa ninyo na imbestigahan doon sa Davao ng flood control. Pinakita naman sa inyo, binulaga pa, pinakita sa taong bayan ang mga nagawa na project na may mga resibo pa, naka book binder pa, ang kapal-kapal ng sa book binder. Yun po ang tunay na naglilingkod sa bayan. Huwag ninyo i-divert ang mga pinagagawa nyo sa taong inosente. Kasi po sila nagtrabaho para sa taong bayan, hindi pansarili man lang nila. Kung pansarili lang po ang kanilang mga ginagawa, dugyot sana yung Davao at hindi mo makikitaan ng kagandahan ng Davao. Kahit saan naman po tayo pumupunta po kahit sa mga probinsya, kahit doon sa yung iba-ibang probinsya, kapag ang lugar, ang lungsod na hindi maayos, parang dugyo tingnan. Ibig sabihin noon, ang kwan doon yung namamahala, kurap. Kasi kahit lugar po niya hindi napapalinis, hindi ginagawang kaaya-aya tingnan ng mga mamamayan. Ganun po yun. Kayo na po ang maghusga kung saang probinsya na sangkot sa mga anomalya ng mga congressman. Wala, ang mga lugar nila is mga dugyot, kulang ng mga pasilidad at walang kaaya-aya tingnan po. Alam niyo po, ang pera ay palamuti lang yan sa buhay ng isang tao. Kung gusto mo talaga, dalawa lang dito sa mundo talaga ang pinaghahawakan ng tao kasamaan at kabutihan. Dalawa lang po. Kung masama ang nyo po, yung tumitingin kayo sa masama, hindi sa kabutihan, iiba kasi po yun yung anggulo na yung kabutihan at masama. Kung masama nga po, magpapatuloy ka sa kasamaan mo. Lahat nasa sa iyo na. Di ba ganun din po yan? Lahat, kung tawagin, sa iyo na lahat. Sakim ka nga lahat-lahat nandyan ang kasamaan mo. Ikaw na po lahat ang mayroon sa iyo. Yung mabuti, anong ginagawa ng mabuti? Magpakabuti. Kasi takot siya ng masama Ayaw niya talaga ang kabutihan ng isang tao. Ayaw niya na madungisan ang kabutihan niya. Kaya ayaw niya sa mga kurakot na bagay na yan. Kasi ayaw niyang masama Ayaw niya dungisan ang pagkatao niya. Kaya takot siya sa korupsyon. Takot siya na magkakasala siya. Takot siya na gumawa ng kasalanan.
Ito naman si masama. Hindi natatakot. Walang konsensya. Lahat gagawin niya. Yun na po yung nangyayari ngayon sa Quadcom Committee. Yung mga congressman, halos lahat naman sila binabanggit naman doon ni Mr. Diskaya po. Hindi siya natatakot po Naibunyag lahat. Kasi sabi nga ni Marcolita, mag-star witness ka na lang para mabababa ang mo. Magturo ka na magturo kung sinong nasa likod nyo. Ganun po yun. Kasi alam mo, kontraktor ka lang Ibig sabihin noon, hindi ka mabibigyan ng project kung hindi ka pumasa sa bidding. Ngayon, parang kayo pa nga nito ang dihado kasi kung bakit? Kontraktor ka, namumuhunan ka, pumasok ka sa DPWH, nagpapasalamat ka na kung hindi ka nakapasok, hindi nagkaganito ang yaman nyo. Pero hindi naman yung sinasabi ang yaman is galing sa corruption, kasi hindi ka naman hindi ka namang nagiging congressman, hindi ka naman na senate, wala ka naman sa posisyon. Bagkus nga ikaw nga ang kontraktor, may mga project ka, paano gagawin ng project mo kung lahat na nakabudget dyan, lahat naka-allocate na sa mga congressman na mga percentage sa inyo? Ano na lang matitira sa iyo, di ba? Ipapagawa mo pa kaya yan kasi hindi na sapat yung pera? Ikikip mo na lang yun. Paano po yan na magiging corrupt, di ba? Yung ang dapat doon, hindi dapat po yung contractor doon ang imbestigahan nyo. Yung nasa likod ng contractor na yan. Hindi naman yan gagawin ng contractor kung walang utos ng nakakataas Sige, ibigay mo yung percents kung malaki. Bahala ka na kahit gawin mo o hindi. Ganun po yun. Ano na lang natitira doon sa contractor, di ba? Namuhunan siya, pera nila yung sarili. Ganun din ang gagawin ng contractor. Hindi na niya tapusin yung project kasi wala na, hinaharangan na sa bawat congressman Kahit ikaw namang congressman doon sa lungsod mo or sa lugar mo, ano yung project na yan, DPWH o sino ang doon, contractor? Sabihin mo sa kanya, dapat may percent ako, no? O diba? Sabihin, may percent ako. Ay, hindi pwede ganyan gusto ko mas malaki pa doon sa percent. Ano na ang kikitain ng contractor? Palugi siya. Ipapagawa pa kaya niya yung kalsada? Hindi na, kasi wala na siya kung ipapagawa niya ang budget niya, yun lang ang allocate na budget niyan. Hindi na pwede kasi kulang-kulang na sa budget. Kaya ako si contractor, hindi ko na lang ipatuloy yan. Ibuhangan ko na lang to. Kung maimbestigahan, sama-sama tayo lahat, damay-damay, ganun po yun. Huwag lang ninyo ituro ang isang contractor, kundi ituro ninyo ay nyo. Kaya nga sabi ni Senador Marcolita, magturo ka kung sino nasa likod nyo. O diba? Nagturo na nga si Mr. Diskaya. Sabi naman ng Congress,
ituro mo din yun yung dating administration. Sino kaya yun? 'Di ba si Tatay Digong yun? Hindi naman yun pwede kasi nangyari lang yan. Sabi nga ni Mr. Vizcaya nangyari lang daw no 2022, 23 hanggang 24. Kailan bumaba ang dating presidente? 22 din, 'di ba? Imposible naman may project pa doon, ay may ano pa doon si Tatay Digong sa flood control. Ang sabi nga ni Mr. Diskaya, dati naman daw may ano siya doon, may mga project kay Tatay Digong, pero hindi naman ganun na nanghingi katulad ngayon. O may nanghingi ilan-ilan lang. Pero kapag magpasa sila ng ijajaryo na, kaya na natatakot na sila ijajaryo kasi mas lalo kapag pinatalo yung bidding nila na hindi pinasa ng isang DPWH, dinajaryo nila yan. Kaya humingi sila ng tulong na para makapasok sila uli. Kaya dati wala talagang hingian, walang percentage. Kasi si Tatay Digong galit yan sa mga kurakot na tao May batas nga siya noon na kung sino ang magnakaw ng kaban ng yaman, kapag mahuli, makukulong o mawawala sa trabaho, ma-terminate. Dati may nangyari yun sa flood control. Diba siniba kaagad niya yung engineer at yung namamahala doon. Kasi ayaw talaga niya yan sa mga yung mga kurakot na tao. Siya doon, gigil na gigil. Tingnan mo ang titibay ng mga flood control dito dati. Kaywan ko, kasi sabi daw nila sinisira na ang kusa para mabigyan ng project uli. Ba't naman sisirain? Para mabigyan lang ng project? Mali naman po yun. Dapat patibayin pa nga ninyo para yung project na kung hindi pa yan nabarag, ang iba mapupunta sa ibang Galit na galit talaga yan si Tatay Digong noon sa mga flood control na hindi natapos, hindi na buhanghang lang. Galit na galit yan noon. Kaya nga nagbatas yan siya dati ng anti-corrupt Anti-corrupt. Binuwag lang ngayon administration, binuwag lang nila kasi presidente lang daw noon ang may karapatan magbuwag. Yan? PICC yata yan Philippines Anti-Corrupt PICE Agency, Philippines Anti-Corrupt Agency. Yan yata yun. Comment po sa comment section kung nagkamali ba ako. Yun yung binuwag ngayon. Kaya ngayon todo na silang corruption. Alam mo, totoo naman talaga yan. Dapat ang imbestigahan talaga dyan House of Representative, si Speaker. Kasi siya po ang may utak sa lahat ng mga dyan anomalyang nangyayari dyan sa ating bansang Pilipinas. Sabi nga ni Inday Sara, ang 2 tao lang daw ang naghawak sa budget ng Pilipinas, si Saldico at saka si Romaldis.
Kasi hindi naman yun mangyayari kung hindi sila gagawa ng kabalaghan eh. Sila lang po yun. Kaya nga, sabi nga ni Marcolita, kaya nga gusto nilang alisin sa Blue Ribbon Committee si Marcolita kasi marami siyang alam. 'Di ba? Pilit ipalit yata si Lacson, Senador Lacson. Kahit sino na lang tinuturo po nila, dinadawit nila na mga senador. Ang ano dito po, ang investigasyon sa flood control, bali mawala yan. Mapunta naman sa mga Duterte yan. Ganun po yun. Abang-abang na lang po tayo sa susunod na mga ka-subscriber kasi daw parang bias talaga po. Yung hindi na nga sinaawa, nandoon na nga si Tatay Digong sa dahig sa ICC, pilit na naman nila bibigyan ng kaso sa flood control. Isipin mo, nung presidente siya, wala namang anomalyang nangyayari katulad ngayon. At napaganda pa ang bansa natin, 'di ba? Marami pang mga sektor na pumupunta dito. Ngayon wala. Sino pa yung nagmalasakit sa ating bansang Pilipinas at mga malalaking infrastruktura, malalaking highways, seaports, airport? Yun ang pinapatikos nilang anomalya sa flood control. Kayo po niyan, papayag kayo ba? Nakikita naman sa ating mga mata kung anong mga nagagawa na noon ni former President Roa Duterte. Mga nagawa na niya noong kasalukuyan siya pa'y presidente. Ang daming ginawa niya po. Lumingon ka lang sa kaliwa, kanan, sa likuran mo, sa harapan mo. Ang malalaking na mga highway, siya lang po niyan tangi ang papagawa. Yung Cordoba sa Cebu po, tingnan mo kapag gabi, parang sa ibang bansa, parang Dubai po. Yun po ba yung walang ginawa? Puro lang corruption? Mapapagawa mo kaya yan kung iniisip mo is corruption? Hindi mo na yan aksayan na gagawin. Mangungurap na lang po ako ng mangungurap. Nagawa niya ngayon sa kasalukuyan mga presidente na yan? Hindi po. Si tanging Tatay Digong lang po ang tanging nagpagawa nun sa blueprint ni Ferdinand Marcos Sr. Yun lang pong hindi natin matanggap talaga sa ating sarili. Kahit wala naman tayo, kahit kahit walang pinag-aralan, tumingala lang sila sa at marami siyang mga effort na nagawa noon. Ito yung administration ba? Ngayon, may napagawa ba siya?
susunod babatikusin ninyo ng tungkol sa flood control na iskandal. Dinamay pa ninyo ang taong nasa ICC, pinakulong nyo at idadamay pa nyo. Anong may utak na mayroon kayo? May konsensya pa kaya kayo? Kayo ang sakam ng salapi. Kayo ang nagpapasasa, ibang tao ang tinuturo nyo. Grabe kayo. Hanggang dito na lang po ang video natin. Marami pong salamat sa inyo. Manood po kayo hanggang dulo at makaabot na tayo ng monetization po sa YouTube. Marami pong salamat po. At mega love shout out po sa mga nag-subscriber, sa mga viewers ko at nagbigay ng marami pong salamat sa inyo.